Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about commitment, family devotion, and discipleship. And our scripture is all about Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7. NI version. The verses commands us to love God wholeheartedly and to pass down His teaching to our children consistently. ASMD version ng mga talatang ito ay nagpapahayag ng utos na mahalin ang Diyos ng buong puso at ituro ang kanyang mga aral sa ating mga anak araw-araw. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is nagbibigay din sa kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos bilang sentro ng bawat pamilya. So, ipinapakita ng mga ito na ang discipleship ay nagsisimula sa loob ng tahanan kung saan ang bawat miyembro ay tinuturuan na sundin at mahalin ng Diyos. So, ang bawat pamilya ay dapat na maging isang maliit na simbahan, isang lugar ng patuloy na pagtuturo at paglago sa pananampalataya. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is loving God is a central to the family. So, yung pagmamahal ng Diyos or sa Diyos, ang pundasyon ng isang matatag at makadiyos na pamilya. So, kapag ang Diyos ang sentro ng buhay pamilya, ang bawat desisyon at aksyon ay itutuon sa kanyang kalooban. So, second is discipleship happens in the family. So, ang tahanan ng unang lugar ng discipleship, dito itinuturo ng mga magulang ang salita ng Diyos sa kanilang mga anak. So, araw-araw at sa bawat pagkakataon upang lumaki sila sa kaalamanan at takot sa Diyos. So, last teaching is every family is a family church. So, ang bawat pamilya ay isang maliit na simbahan. So, dapat tayong magtayo ng mga altar sa ating mga tahanan kung saan ang pamilya ay sama-samang sumasamba, nag-aaral ng salita ng Diyos at lumalago sa pananampalataya. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is start a family devotion and pray together. So, tayo daw ay magsimula or yung family natin ay dapat magsimula ng pang-araw-araw na devotion kasama ang iyong pamilya. So, ilaan ang oras sa pagbabasa ng Bible, panalangin, at talakayin upang lumalim ang relasyon ng bawat isa sa ating mahal na Diyos. So, second is start a Bible study with family and friends. So, mag-organize ng pag-aaral or study ng Bible kasama ang pamilya at mga kaibigan. So, gamitin natin ang pagkakataong ito upang magbahagi ng kaalaman at hingkayatin natin ang isa't isa na lumago sa pananampalataya natin sa ating mahal na Diyos. So, last application is start a micro-church, the church at home. So, isaalang-alang natin ang pagsisimula ng isang micro-church sa isang tahanan. So, gawin ang iyong bahay bilang isang lugar kung saan ang pamilya at mga kaibigan ay regular na nagtitipon upang sumamba at magpalakas sa pananampalataya. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion is all about how will you introduce devotion or micro-church to your family. So, para sa akin talaga, dapat bago natin ipaalam or ipaitindi sa kanila, dapat araw-araw is nagdadasal tayo, araw-gabi, nagpapasalamat tayo kahit wala tayong hinihingi, wala tayong natanggap, o may pag-usubok man tayo, dapat nagpe-pray tayo kasi kailangan natin ng knowledge at wisdom na kay Lord lang natin makukuha. So, syempre, tulad nga ng sabi ko, dapat itong simulan sa simpleng paraan, tulad ng pang-araw-araw na pagdarasal o devotion. So, bago matulog, bago gumising, or pagkagising, bago kumain, or kahit anong oras, pwede tayo mag-pray. So, sa ganitong paraan kasi is dapat mahingkayat natin or hingkayatin ng bawat isa na maging aktibong makilahok at gawing masaya at makahulugan ang bawat sandali. So, maaari rin kayong magpasimula ng Bible study group para mas maintindihan nila lalo yung nangyayari. Or kaya yung discipleship. Dun kasi, inuunti-unti. From start, unti-unti. So, kasi dahil dun sa Bible study group,
or regular na pagtitipon para sa pagsamba at pag-aaral ng salita ng Diyos na maaaring lumago sa isang microchurch. So, mahalaga ang paglahok ng lahat upang maramdaman nilang ito ay isang kolektibong responsibilidad at biyaya.